busy sila kasi meron tayong opening ngayon sa Ajman. Praise God. Nakaroon tayo ng fellowship sa Ajman. And then, yung iba nag-attend kahapon sa main church doon sa Dubai. So that's why, praise God, sabi nga, 2 or 3 gather in His name, He is in our midst, no? Amen. Ang Diyos ay laging nasa kalagitnaan natin, no? So kami naman ay pasanay kami sa ganitong buhay, no? May darating na ilan, wala problema sa amin. Ang importante, yung puso mo na magpagamit sa Panginoon. Hindi importante yung nandiyan ka lang. Yung, alam mo yung natutunan ko doon sa isang pastor ko before sa Hong Kong, no? Grabe mag-challenge yun. Sabi niya, kahit isa lang ang matira dyan, basta faithful kay Lord, okay lang. Amen. Sabi niya, kaysa naman marami kayo, hindi kayo faithful kay Lord, yes, sayang. So grabe yung pag-challenge yung pastor ko na yun. Kasi laging na, ko na, nakakatuwa po yung mga testimony ng bawat isa, no? Ako nakakaano ito. Takot sila. No. So good morning sa bawat isa. Good morning! God is good! Good morning! Good morning! Good all the time. So, nakakatuwa po yung mga testimony ng bawat isa. Lahat naman po, nakakatuwa po kasi when you encounter Jesus, hindi naman totally nawawala yung mga sin sa buhay natin. But the thing is, when we receive Jesus, nagkakaroon na tayo ng mga conscience, nagkaroon na tayo ng mga pagtapyas ng Lord, nagkaroon na tayo ng mga correcting ni Lord through His Word, no? So, natutunan ko rin doon sa salita ng Diyos when, of course, lahat naman tayo ay nagsimula sa mga Catholicism, pero doon natutunan ko sa salita ng Diyos na if you are a sinner, no one can judge you. Only God can judge you. Yung kasi minsan, di ba, may mga tao, pag nagkakamali ka, yung i-judge ka, ba't ganyan siya? You cannot judge people, only God can judge us. Yes. So, hindi mo pwedeng husgahan yung kapwa. Doon ko natutunan na kahit pagsabihan ka ng ganito, alam mo na, you don't have authority to judge someone. Only God is a judge. So, hindi mo pwede sabihin, bakit? Hindi ka rin perfect eh. We are not perfect. So, hindi mo pwede sabihin na, perfect ako siya, ganyan. No. So, mag-judge sa siguro sa tao pag perfect ka na, no? That's why we need Jesus because we are not perfect. That's why we are here in the church because we need Him. No? But that apart from God, we can do nothing talaga. That's why we are here in the church. Aminin talaga natin, yun ang act of humbleness. Na, Lord, I am a sinner. I need you. I am here because I need you. Hindi yung, pupunta ng church kasi makasalanan naman. No. We need God. That's why we came to the church. We need to come to the church because we want to act of giving praise to Him even nagkakamali tayo. No? In whole week, hindi ba tayo nagkakamali? Yung isip natin, hindi ba nagkakamali? Of course, nagkakamali. That's why we are here in the presence of the Lord because we are as sinners. No? So, ang kagandahan, nakikita ng Diyos na kailangan natin siya. Hindi yung nagkakasala ka na nga, lumalayo ka pa sa Lord. Ano na lang. No? We don't know our tomorrows. Hindi natin alam yung tomorrows. So, sa panahon ngayon, marami na nangyayari sa mundo. And kung mga familiar na kayo and you're Christians already and you read already the Word of God, in Revelations, nandun na rin naman yung mga signs ng second coming of our Savior, who is Jesus Christ. And we believe that because we are a Christian. Even yung mga Catholic, even sila, nag-antay din sila, no, ng tinatawag na second coming, no? So, hindi lang po tayo. And as a Christian, we know already the Word of God. Ito yung nakaka-comfort sa atin na pag meron pa ng mga ganun, hindi tayo yung mga gamba. Hindi tayo mababahala kasi it is written. Isinulat na to ng Lord para sa atin, advance sa. So, ang medyo magkakarami lang, yung hindi talaga nakakabasa ng salita ng Diyos. Kasi bakit na nangyari na ito? Baka naman nangyari. Pero ikaw na nakaalam na, kampante ka. Kasi alam mo na, Lord, alam ko alam ko mangyayari yung mga bagay nito. Pero siyempre, yung prayer lang natin na proteksyonan yung family natin, and then makakilala din sila sa Lord. Kasi kung darating man ang panahon na yun, at least sila ay makakasama din natin, no? Doon kasama sa kay Lord. So nakakatuwa po yung mga testimony ng bawat isa, kay Kuya Rafi, no? Kay Kuya, kay Kuya, Richard. Si Mako yung isa dati. Oh, si Mako. So, I mean, nakakatuwa po yung testimony nyo na sabi nyo nga, when you receive Jesus, when you accept Jesus, when you know Jesus, there are things can change in your life. Nagkaroon ng mga bago. Hindi man perfect, hindi man replenish, hindi man perfecto, but from
glory to glory. At least merong effect yung Lord sa buhay nyo. Hindi man kaagad-agad natanggal yung lahat, pero nakikita ko yung move ng Lord na meron mo yung takot eh. Even na gumagawa kayo ng pagkakamali, at yun nasabi, hindi mo kaya, pero kaya ng Lord. Amen. Nandito ka, kasi hindi ka nga perfect, kasi kailangan mo si Lord. Andito ka kasi, hindi God, Lord, hindi ko to kaya, i-resist yung mga sin. So that's why I'm here. Ang mahirap dyan na hindi mo na kaya, wala ka pa kay Lord. So hayaan mo ang Lord ang mag-change sa'yo, kasi hindi naman instantly. Meron naman minsan instantly nawawala yung mga appetite ng sin. Pero from glory to glory, makikita mo na lang yun. Kasi sabi nga, you know already that kung anong ginagawa mo, mga konsekwensya naman sa buhay natin. Doon tayo matakot sa mga konsekwensya, sa magiging bunga doon sa mga ginagawa natin. So hayaan natin ang Lord ang mag-change sa atin from glory to glory. Ang importante, we are here because we need God sa buhay natin. Amen. So nakakatuwa po, and then of course I want also to thank God kasi yung pamangkin ko nga, di ba, na-accidente siya. So yung mga provision ng Lord nandoon din, nakakatuwa na even OFW yung kapatid ko also, kasi pero malaki din yung bill nila. Pero nakita ko yung pagkilos ng Panginoon, no, na okay na siya sa operation niya, and then naka-back to normal na yung kanyang yung kanyang isipan. Kumbaga gising na siya. So daily 4,000 a day, no? 4,000 a day yung kanyang bill. Pero praise God, may mga tao talagang, kasi ng charity yung kapatid ko, na tao talagang tinatouch yung Lord na magbigay ng pangailangan ng aking pamangkin. So praise God. So claiming and waiting na sa total healing niya at may balik na rin yung skull niya, no? Kasi yung skull niya nasa tiyan niya para mapagaling kasi medyo may damage. Pero I claim it the victory of the victory. And alam ko yung bawat isa ay nag-aantay din ng inyong trabaho ng deployment. So napakaganda po ng Diyos kasi while you are waiting, may process yung ginagawa yung Lord sa inyo, no? And alam ko na lahat naman makakatrabaho. Alam naman, just wait patiently. Yung patient nyo dun din tinitingnan ng Lord yun. So yung pasensya nyo, kailangan i-exercise nyo yan dito kasi pagdating sa trabaho nyo, doon din susubukin yung pasensya ng bawat isa. Yeah, iba-iba tayong takbuhin, iba-iba tayong mga harapin, iba-iba tayong mga problema na nararanasan. But we just hold on to our God who brought us in this place. So hindi aksidente yung topic ko ngayong umaga. Kasi talagang connected po talaga doon sa buhay natin, no? So sa umagang ito, pag-usapan natin yung salita ng Diyos, no? Buksan natin yung ating mga Biblia, no? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11, at tayo tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. At basahin natin ito sabay-sabay, no? Hallelujah. Kuya, panyo. Okay? Let's read. A time for everything. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time to search and a time to give up. A time to tear and a time to mind. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Let's pray. Heavenly Father, we want to thank you, we want to honor and glorify you. The Holy Spirit, once again, O Lord God, I come in your presence. Lord, use me, O God, as a channel and a vessel of your word. O Lord God, help me to word and to speak your word, O God, with boldness, with love, with compassion for the lost of the Holy Spirit. Let, O God, they show your mercy
this morning. Thank you, Holy Spirit, O Lord God. Itago mo ako, God, sa iyong likuran, Panginoon. Hatayaan mo, Panginoon. Ikaw ang mahiyayag, ikaw ang makilala, ikaw ang mapataas sa umagang ito, sa aming mga buhay. In Jesus' mighty name, Amen. Tayo po